Si Gerald ay isang binata, gwapo, matipino pero katamtaman lang ang height. Tapos siya sa kanyang pag-aaral na college course na AB Communication. Ok naman ang trabaho ni Gerald, nagkaroon siya ng girlfriend na si Micaela, si Sofia at si Erica. Magkakapatid po si Sofia, si Erica at si Micaela at naging girlfriend silang tatlo ni Gerald. Pero sa bandang huli, ang nakatuluyan ni Gerald ay si Sofia. Sa tatlong magkakapatid ay si Sofia ang panalo. Kumbaga si Sofia ang winner. Si Sofia ang pinakasalan ni Gerald. Si Sofia ang lahat para kay Gerald. As a girlfriend, boyfriend, okay naman ang kanilang buhay. Masaya sila. Kahit minsan nag-aaway pero hindi naman talaga maiiwasan ang ganong bagay. Sa kalaunan, hindi nagtagal, nagpapakasal silang dalawa ng kadahilanan buntis na si Sofia. Hindi naman tutol si Gerald sa kanilang pagpakasal kasi gustong-gusto din naman niya pakasalan si Sofia. Tuno na din sa mga magulang ni Sofia na gusto na din pakasalan ni Gerald si Sofia kasi buntis na. Fast forward the story, medyo mahirap ang buhay nila kasi syempre nag-uumpisa pa. Pero sa kalaunan, nakakita si Gerald na magandang trabaho at naging okay naman. Habang binubuntis ni Sofia ang kanilang unang anak ni Gerald, nagpapakasal muna sila sa huwes. Okay naman ang kanilang buhay, masaya. Nung pinanganak ni Sofia, ang una nilang anak ni Gerald, talagang masasabi natin na napakasaya ng kanilang pamilya. Lumipas ang taon, buwan, nagkaroon sila ulit ng panibagong anak. Nasundan ang kanilang panganay kaagad-agad, kaya naging dalawa na ang kanilang anak. Naging okay na rin ang trabaho ni Gerald. Si Gerald ay isa ng inspektor sa isang company. Matatawag na natin na mataas na ang kanyang sinasahod. Pero hindi kontento si Sofia sa sahod ni Gerald. Naghanap talaga siya ng paraan na makapag-abroad. Natuloy ang pag-a-abroad ni Sofia. Talagang hindi na mapigilan ni Gerald ang pag-a-abroad ni Sofia. Kumbaga, masabi natin na medyo may pagka-ambisyosa si Sofia. Hindi siya kontento sa mga bagay-bagay. Ang gusto niya, talagang makuha niya kung ano ang gusto niya. Tuloy ang buhay, tuloy din ang pag-a-abroad ni Sofia. Ang pangarap kasi ni Sofia na magkaroon siya ng malaking bahay, magarang bahay. Isa din sa pangarap niya na magkaroon ng savings para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pero sa kabila ng lahat, hindi akalain ni Gerald na makahanap pala ng iba si Sofia. Yun ay gumuho ang mundo ni Gerald. Hindi niya akalain ay pagpalit siya ng kanyang asawa. Araw-gabi, iyak ng iyak si Gerald. Hindi niya matanggap. Tinatawagan niya si Sofia, tudulihin pa si Sofia. Pero sa kalaunan ay inamin din ni Sofia na mayroon nga siyang ibang lalaki. Sofia, anong ginagawa mo sa akin? Sa kabila ng lahat na paghihirap ko dito, sa pag-aalaga ko sa ating mga anak, nagtatrabaho din ako para sa ating kinabukasan. Pero anong ginawa mo? Bakit pinalitan mo ako? Bakit, Sofia? Gerald, I'm sorry. Patawad. Hindi ko po sinasadyang saktan ka. Tao lang po ako. Nangungulila sa pagmamahal mo. Sorry po, Gerald. Patawad. Sana mapatawad mo ako, Gerald. I'm sorry. Ang sakit ng ginawa mo sa akin, Sofia. Hindi ko to matanggap. Sa kabila ng pamulila po sa'yo, sa kabila ng lahat, nagawa mo akong saktan, nagawa mo akong ipagpalit sa iba, Sofia. Patawad, Gerald. Patawad sa mga ginagawa ko sa'yo. I'm sorry. Sorry po, Gerald. Patuloy ang buhay, unti-unting natanggap ni Gerald ang lahat.
Tuluyan niyang kinalimutan si Sofia kahit mahirap man. Lumipas ang buwan, taon. Kailangan na ni Gerald na mag-move on. Kailangan na niyang makahanap ng kapalit kay Sofia. After 6 years, nakahanap din si Gerald ng kapalit kay Sofia. Nakaharap siya ng forever para sa kanya, pero ang nangyari, si Sofia ay bumalik kay Gerald para manggulo. Nagulat si Gerald, biglang dumating si Sofia sa kanilang bahay para guluhin ang buhay ni Gerald. Habol lang naman daw niya ang kayamanan na ipundar ni Gerald para sa kanila. Pero sabi ni Gerald, para walang gulo, mag-usap sila sa barangay para maghatian sa kanilang mana or yaman. Sana tuparin ni Sofia ang kanilang kasunduan. Pero sad to say, nanggugulo pa rin si Sofia hanggang ngayon. Yung effort mo para sa isang tao ay reflection yan kung gaano mo kagusto at gaano ka kainteresado sa taong yun. Ngayon, kung hindi niya makita ang effort mo at hindi niya ma-appreciate, wala ka nang magawa kung di bumitaw ka na. You know your worth and learn to respect yourself. Hanggang dito na lang, ako si Beth Bongo Garay Tinambakan ay magsasabi sa inyo, huwag paganahin ang puso lamang, paganahin din ang utak para lahat ay gumagana. Maraming salamat sender, sana mapulutan ito ng aral.